Okay, magsisimula na ako mag-record. Nakarinig ako ng isang tao na ganito siya magdasal. Panginoon, bigyan mo naman ako ng maraming pera, yung sapat na dami para hindi ko problemahin ang pera, na mawala ang alalahanin ko patungkol sa pera, at tiyak ko magiging mas malalim na paglilingkod sa iyo ang magagawa ko. Yan is good evening po. Ito po ang inyong lingkod, Brother Jason Guevara. At ginawa ko po ang video na ito para sa Unit Leaders Training, ULT ng Chapter 3 under nina Brother Errol and Sis Gina of Yanga. Ito po ay The Power of Prayer. Sa iba, nakasulat The Prayer of Power. Nais kong ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng pagpapakilala sa aking pamilya. At hingi na rin po ako ng konting pangunawa at paumanhin mula sa inyo. Gusto ko itong gawin ng live. Pero meron tayong mga kinakaharap ng mga pagsubok. Siguro mas maraming detalye po ang ibabahagi ng ating mga leaders sa mga susunod na panahon. Pero hindi naman ito saktong tungkol sa akin. Ang pag-usapan natin ngayong pagkakataon ito, ngayong gabi, ay tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ang una at pangunahin, nangunguna na kasangkapan na meron tayo para sa ating paglago bilang mga tagasunod kay Kristo Jesus. Ang panalangin ang unang-una na kailangan nating malaman, kailangan nating matutunan. Panalangin ang masasabi natin na sandigan at kung paano tayo manalangin, dito rin dapat na nasasalamin kung papaano tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon, kung papaano tayo nagsisikap na sumunod kay Kristo Jesus. Kaya nga tayo Kristiyano, kasi sumusunod tayo kay Kristo. Ang panalangin ay espiritual na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. Hindi lang yung tayo yung nagsasalita, o hindi parang nagsisikap din tayo na makinig. Kaya komunikasyon. Hindi one way o hindi two way. 'Di ba? Tayo ay nagpupuri, tayo ay humihiling, tayo ay nagsasamo na mamagitan, nag-intercede sa pamamagitan ng panalangin. Sa katunayan, panalangin ang nagpapakawala ng grasya at kapangyarihan ng Diyos. No? Pag binasa natin mula sa paalala ni San Santiago sa Batang Simbahan, sabi niya, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, isa palang dahilan bakit hindi natin natatanggap yung nais natin ay hindi tayo nakipag-usap, hindi tayo humingi sa Panginoon. Alam niyo po, baka narinig niyo na, pero kailangan natin maulit at kailangan natin mapaalala na mayroong kapangyarihan ang panalangin. At ang kapangyarihang ito ay nakita, namalas, naranasan sa Batang Simbahan. At nararanasan din hanggang ngayon, hanggang sa modernong panahon. Ang mga Kristiyano ay isang nagdarasal na sambayanan, a praying community.
a praying church. Ano po? Nanatili sila sa mga itinuturo ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng mga tinapay, at sa pananalangin. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas mula sa aklat ng mga gawa. Ang mga Kristiyano, mga sumusunod kay Jesus ay sambayanan na nananalangin, na nagdarasal. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Ito ay paalala, sinabi ng mga apostol. Nung dumadami na yung mga pangangailangan, nagsasama-sama na ang mga tao, hindi nalimutan ng mga namumuno, hindi nalimutan ng mga unang alagad ang pagsasabuhay ng isang ministry ng pananalangin. Ngayon, aralin natin paano ba ang inaasahan na paraan natin ng pananalangin. Paano ba tayo dapat manalangin? Sa puntong ito, merong ilang mga aspeto na mahalaga na maunawaan natin kung paano inaasahan na manalangin tayong sambayanan ng Panginoon. Yung unang aspeto, at lahat po ito pala, ay makikita natin mula sa isang maikling talata sa aklat ng mga gawa, 12 kabanata, no? Yung pangalawang bahagi ng 5 talata nito. Ang sabi dito, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. At mabilis ang hihimay natin kung ano yung nakapaloob sa talata na ito. Paano dapat manalangin? Tukuyin natin yung 4 na aspeto. Yung una, sa Diyos. Kanino nananalangin o sino ang kinakausap? Siyempre po, ang Diyos ang kinakausap natin. Pero sa diwang ito ay iniisip, ipinapaalala sa atin yung pagpasok sa presensya ng Diyos. Yung mananalangin tayo sa Kanya, sa Kanya mismong luklukan, sa kung saan siya naroon. No? Inaalala natin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Matutunghayan natin yan sa Hebreo, sa paalala ni Apostol San Pablo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakilang kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. At isa pang mahalaga na paalala ni San Pablo ay yung tayo, iniisip natin, niyayakap natin, tinatanggap natin yung pagiging makasalanan natin. Yung pagiging hindi tayo karapat-dapat. Pero nakaugnay tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ginawang pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng dugo ni Kristo Jesus. Diba? At kung idudugtong natin ito sa isa pang paalala ni Apostol San Pablo, ay sabi niya, dahil kay Kristo tayo kapwa nakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Yung Espiritu natin ay naugnay na sa Espiritu ni Jesus. Kaya nagagawa natin na makapanalangin patungkol sa Ama. So, yun yung unang aspeto ng panalangin sa Diyos. Ikalawang aspeto ay ng taimtim. Sa ginagamit sa salitang Ingles, fervently. At pag sinali natin ang mga kahulugan nito, marubdob, parang hindi tumitigil, hindi nagsasawa, isang klase ng pagiging matyaga, masigasig,
mapagpunyagi. Ganito yung mga salita na katumbas na salita na ginamit nung nanalangin si Jesus sa halamanan ng Getsemani, no, sa Ebanghelyo ni San Lucas, 22 kabanata, ika-4 na talata. No? Ganito din yung klase ng pananalangin na mahahayag, taimtim, mula dun sa talata sa aklat ni Jeremias, no? 19 na kabanata, 12 hanggang 14 na talata, yung paghahangad sa Diyos na ang buong puso at kaluluwa. Yan yung ikalawang aspeto. Yung sumunod naman, ikatlo, ang iglesia. Sa pagkakataong ito, wag tayong maguluhan. Iglesia ay isang lumang salita na nakapatungkol sa simbahan. Na ang kahulugan din ay bayan ng mananampalataya, bayan ng Diyos. So sa atin, ating yakapin din na maaaring ganun nga yung patungkol sa batang simbahan. At yung nickname na ito sa atin din sana, no, magamit natin. Sa atin din po ito. So, sino ang nananalangin? So, meron kanina para kanino sa Diyos, tas paano ng taimtim. Ikatlo, sino? Tinutukoy nito yung nagkakaisa na panalangin ng bayan ng Diyos. Mula sa Mateo, sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, pinapaalala dito na nalulugod, nasisiyahan ng Diyos sa pagkakaisa ng ating pananalangin. No? Sabi, 2 man lang o 3 ang magkatipon sa aking pangalan ay naroon ako at kasama sila. No? Gaano pa kaya? Kung gaano karami na at libo-libo pa, no? Na couples for Christ nagkakaisa sa puso at isip, no? Sa mga gawain na parang nananalangin ng sama-sama. Ano? At yung pang-apat, yung huling aspeto ay para kay. Yung una, sino? Sino yung kinakausap? Ikalawa, paano makipag-usap? At pangatlo, sino ba ang nagkakaisa sa pakikipag-usap na ito? At para saan? Para kay kanino? Tukoy, no? 'Di ba? Mula diyan sa talata, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Ito yung pag tiningnan natin yung banal na kasulatan, ang makikita natin na kwento dito, nakapaligid dito tungkol sa pananalangin ay, ito yung panahon na nabilanggo si Pedro at ang ilan pang mga alagad. No? Sila ay na nakulong dahil din sa kanilang pagpapahayag ng mga hiwaga at himala patungkol kay Kristo Jesus. Lalo na ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. No? At makikita natin sa bandang huli, ang nangyari kay Pedro ay napalaya siya. No? Nabalikan ko, naalala ko tuloy, itong tao nga na alam ko kung paano siya manalangin. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng maraming pera at sa bandang huli, magiging mas malalim na pagdalingkod sa iyo ang magagawa ko. So, tinawag naman niya ang Diyos sa Panginoon, no? Parang inisip ko, ilaban natin sa parang gawin natin checklist kung tama ba yung klase ng pananalangin na bilanggit ko at pinag-usapan na natin sa simula pa lang. Lo, sa Diyos ang taimtim, ang iglesia at para kay. So, sabi sa Diyos, ito Panginoon, tinawag naman niya ang Panginoon, mukhang Panginoon na kinakausap niya. Okay, check. Taimtim, parang sobrang seryoso naman siya. Sincere naman. Lo. Kaya lang, hindi ko alam kung parang kaisa niya itong nagdarasal na to, kung kaisa niya ang bayan ng Diyos. Lo, para saan? Para kanino?
mukhang patungkol lang sa kanyang sarili. No? So, pag tinignan natin, parang hindi masyadong pasado yung ganitong klase ng pananalangin. Mamaya ay ibabahagi ko kung sino ang taong ito na malamang makikilala niyo rin siya. Hello? Pero siguro pagtuunan muna natin ngayon, bakit ba minsan may mga pagkakataon, panahon na hindi tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. Oh, baka naisip nyo na yon, baka sumagi na sa inyong kamalayan na bakit ba wala naman akong ginagawang masama? Wala naman akong tinatapakang tao. Lagi naman ako nagsisikap na sumunod sa mga panuntunan ng simbahan, sa Diyos. Lagi naman ako nagsisimba, nagdarasal. Pero bakit ba yung hinihiling ko, yung dasal ko, parang hindi natutugunan? No? Pagtuunan natin yung mga hadlang sa panalangin. Mga hadlang para magkaroon ng kaganapan, para masagot, matugunan ang panalangin. Una dito, nabanggit na kanina, no, yung paalala sa Santiago. Diba, sabi, baka hindi ka kasi humihingi, o kaya hindi ka nagdarasal. So sa palagay ko po, dahil nasa isang enlightened community tayo, at itong ang ginagawa na teaching na ito ay nakapaloob sa isang household prayer meeting. So sa palagay ko, hindi ito yung problema natin. Hindi ito yung ating hadlang. Yung hadlang na nakakaharap natin kung bakit hindi natutugunan ang ating panalangin. So tingnan natin ang iba pa na mga hadlang. Ito, hindi makabubuti yung hinihingi o kalayawan lamang, kalabisan lamang. So maaaring ito isa sa mga hadlang, no? Baka yung hinihiling natin, yung katulad nung hinihingi siguro nung panalangin na pinag-uusapan natin, mukhang makasarili ang kanyang hangarin, ano? Kaya hindi, malay natin, hindi ko alam kung tinugon pala, no? Namaya ibubunyag ko sa inyo, no? Mukhang nakahalata na. Pero sa pagpapatuloy natin, paalala nga ni Apostol San Pablo, so, ang ganda sa English version niya, nakalagay, marketing is a ministry. Oy, yan kasi ang pinagkakaabalahan ko, no? Yan po ang aking pinagkakakitaan, marketing. So, pwede niyo pong buksan ang inyong mga Bible. Tingnan natin, no? Mula sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Pero yung English version pa rin, hindi po yung saktong marketing is a ministry ang nakalagay. Ang nakalagay po doon ay whatever you do, do everything for the glory of God. No? Yung pala yun, kaya pala yung promotion na Bible verse nakalagay ay marketing is a ministry. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, no? Ano man ang gawin mo na para bang hindi ka sa tao naglilingkod, na para bang hindi tao ang iyong amo kung hindi ang Panginoon, no? Napakahalaga na paalala para mabilis natin na malabanan yung mga tinatawag na mga hadlang sa panalangin. Ibig sabihin, isa sa mga dapat natin gawin, dapat natin baguhin ay kung yung paraan natin kung paano natin sinasabi ang mga panalangin na ito. No? Kung makasarili ang hangarin, baguhin natin ng konti yung hangarin natin, yung purpose natin, yung motibo natin para sa ating pananalangin ay yung mapapurihan natin ng Diyos na siya ang
maluwalhati sa kanyang pagtugon sa ating panalangin. Nakapatungkol pa rin sa Diyos, hindi nakapatungkol sa atin. Kaya, ayan po, aminin ko na, dati ganito po ako magdasal. So, Lord, bigyan mo naman ako ng maraming pera. Yung sana hindi ko na po problemahin gaano karami, 'di ba? Sabi tukoy. Kaso hindi ko alam kung kaisa ko. O siguro mga nagmamahal sa akin talaga, mahal ko sa buhay, pero ang bayan ng Diyos, parang magtatanong, magtataka, ba't ganyan ka manalangin, Brad? Tapos sabi ko, patiyak ko pa, titiyakin ko, Lord, sisiguraduhin ko, mas mahabang oras, mas malalim na paglilingkod, ang gagawin ko sa iyo. No? Siguro, sabi sa akin ng Panginoon, bakit? Sino ka ba? Pwede ko naman ipagawa sa iba. Yung mga pinapagawa ko sa iyo. So, kaya, kahit papalo, ay, siguro, nagbago yung aking pananalangin. At, yung binabalikan ko, inaaral ko po itong panayam na ito, ay nagpapasalamat ako na nagkaroon na pala ako ng pagbabago, nagkaroon na pala ng evolution, nag-evolve na yung paraan ng pananalangin ko. Yung sumunod na eksena sa buhay ko, ganito na ang pakikipag-usap ko sa Panginoon. Kasi dumating sa punto na kami ay sinubok at hinubog. At sabi ko na sa Panginoon, Lord, sorry, patawarin mo ako, pagpasensyahan mo ako. Kasi alam ko, dala ng kayabangan ko, tsaka ng kapangasan ko, pinapangunahan kita. Kaya lang, Lord, saan kamay mo ba pwede kong makuha yung pantustos sa lahat ng mga kailangan namin? Mingi ako ng tawad. Kasi nung panahon na ito, pakiramdam ko talaga, ako talaga yung mali. Pati yung posture ko, yung attitude ko ng tungkol sa pananalangin, no? Tapos nadadamay pa yung pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay. Sa ganitong kasalanan, kayabangan, kapangasan ko. No? Mahalagang mapagsama-sama pa. Ibang mga hadlang, bakit hindi nagkakaroon ng katuparan yung mga hiling o yung ating mga idinudulog sa Panginoon? Isa pa sa mga hadlang ay kasalanan. Kasalanan. Nahihirapan tayo na talagang tumuon sa Panginoon. Talaga namang ang Panginoon ang unahin. Mula sa Isaías, sabi dito, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Meron pa ba tayong kasalanan na hindi pa natin nililinis? Alam niyo po mga kapatid, hindi natin maiiwasan tayo pa rin ay magkakasala at magkakasala. Pero magkaiba na kapag tayo ay nasa community, yung kasalanan natin ay hindi na natin sinasadya. Kumpara yun sa dati, okay lang. Sanay na sanay tayong magkasala. Sanay na sanay tayo. No? Dito, iniiwasan natin. Pero, dahil sa ating naaalala yung ating pansarili, maaaring nahuhulog pa rin tayo sa pagkakasala. Isa pang hadlang ay mga Diyos-Diyosan. No? Paalala mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. No? Sabi ng Diyos, ang mga ito ay nahuhumaling sa Diyos-Diyosan at naibunsod sa kasamaan. Hindi ko sila tutugunin sa pagsangguni nila sa akin. No?
Ano ba itong mga Diyos-Diyosan? Ito yung mga lahat ng bagay, anumang bagay na inuunan natin maliban sa Diyos. Kapag meron tayong inuna at hindi yun ang Diyos, nako, kapatid, tingnan mo na, baka nadadali ka na ng Diyos-Diyosan. Pagkagising mo sa umaga, unahin mo muna magdasal. Unahin mo muna ang Diyos. Sikapin mo muna ang aralin ng kanyang salita. No? Gumawa ka muna ng isang mabuting bagay. Nandyan ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang kasama mo sa bahay para pagpraktisan mo ng kabutihan. No? Isipin mo ang Diyos, gumawa ka muna ng mabuting bagay bago ang ano paman. No? Isa pang hadlang, matigas na kalooban. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, yung sabi dito na paalala ni Kristo Jesus mismo, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. No? At sa ibang manuskrito, makikita dito, makipagkasundo ka muna. So, kung minsan, hindi ganun kahalaga kung sino ang nagkasala. Kung siya ba, o ikaw. Kung hindi yung inabot mo lang, na nagbigay ka lang ng pagkakataon na magkaroon ng kapayapaan. Yung diwa na di makapagpatawad, yung matigas na kalooban, isa yun sa mga nagiging hadlang sa panalangin. Isa pang hadlang yung kuyom ang palad sa pagkawang gawa. Hindi bukas ang palad. Mula sa Kawikaan, ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. No? Yung pagtugon pala natin sa pisikal na pangangailangan ng ating kapwa ay natutugunan pala yung ating espiritual na pangangailangan. Maling pagtrato sa kabiyak ay isa rin sa mga hadlang sa mga panalangin. No? Mula sa paalala ni Apostol San Pedro sa kanyang unang sulat sa Batang Simbahan, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. No? Maaring inuna o sinabihan ang mga kalalakihan, pero tungkol ito sa magkabiyak. No? Mga lalaki bilang ang puno o ang ulo ng kanilang sambahayan. Kaya inuna tayo, mga brothers. No? Baka maging sagabal pala. Kaya pala baka hindi masyadong epektibo, gumagana yung paraan ng ating pananalangin. Kung malabanan natin, maharap natin, mabago natin yung ating ugali, sa klase, sa uri, sa paraan ng ating pananalangin, ano yung inaasahan nating epekto? Yung unang epekto ay mapalalago ng ating pananalangin ang ating pansariling kabanalan. Pansariling kabanalan, ito yung ating pagsisikap na makasunod sa Panginoon. Kahit walang nakakakita, kahit sa gitna ng walang nakakakilala sa atin. No? Mula mga talata ito na makatutulong sa atin mula sa aklat ni Jeremias. Sabi diyan sa 29 na kabanata, 13 talata, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Yan sabi ng Diyos, pangako niya yan. At paalala ni San Pablo mula sa Efeso, pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. No? Ibig sabihin, no, walang espiritual na pagpapala ang hindi natin makukuha, makakamtan. Parang gagawin natin, i-claim natin yung mga ito. Para tayong sumali sa raffle. No? Binigay sa atin ni Jesus yung winning tickets. Kaso hindi natin na-claim. No? Kaya hindi natin ma-enjoy yung panalo kasi hindi natin na-claim. No? Ganun yung attitude. Ikalawa, dinadala ng panalangin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pagkilos. No? Kaya pala sinasabing kapangyarihan ng panalangin o panalangin ng kapangyarihan. Mula sa Isaías, sabi niya, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad, ngunit hindi manghihina. No? Ikatlong epekto ng panalangin, nagiging pagliligtas ng iba, nagiging pagliligtas ng ating kapwa ang pananalangin. Mula sa unang sulat ni Juan Evangelista, kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbigay sa taong iyon ng bagong buhay. So, may mga ikinikilos sa atin, kumikilos tayo na hindi naman ang kaparusahan o kasalanan ay kamatayan. Ito yung tinutukoy, no? Mga mabibigat na kasalanan. Pag hindi naman mabigat na kasalanan, nagkasala, nagkamali, ipanalangin natin. No? Makakatulong yun sa pagbabalik loob ng ating kapwa, ng ating kapatid. No? Kaya, pag dinugtong ko yung paraan na pananalangin ko, nasa gipit na kami na sitwasyon. Matagal akong walang trabaho. Halos 19 na buwan wala akong trabaho, wala pinagkakakitaan. Kaya tanong ko sa Panginoon, Panginoon, pwede po ba palit na lang tayo ng problema? Di bang lahat ng mga alalahanin ko, Lord, yung lahat ng hindi ko alam kung saan kamay mo kukunin ko, pwede bang ikaw nang bahala? Tapos, kung pwede, ako na lang yung problemahin ko na lang ay kung paano itataguyod yung kaharian mo dito sa mundo. No? Alam niyo po mga kapatid, nung ganito na yung panalangin ko, parang merong nabago. Unti-unti na. Siguro sabi sa akin ni Lord, mukhang natututo ka na. Talaga. Nagkaroon ng epekto, no? May mga magaganda, unti-unti mga magagandang bagay na nangyari. No? Tunay nga, no? Pag ginaharap natin yung mga hadlang, no? Ganda ng mga epekto. Isa pa sa dulot ng panlangin, ng asal, nakalugod-lugod sa Diyos. Nagdadala ito ng biyaya at lakas. No? Sa ating sa ating members at sa ating mga leaders. Mula sa Efeso, mula sa paalala ulit ni Apostol San Pablo, sinasabi niya na yung humiling at sumamo kayo, no, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Maski dito, at ako din po ay umaapila sa inyo, ganito din po sana yung gawin ninyo sa akin, sa amin, sa inyong mga leaders. Ipanalangin ninyo kami, pagkalooban ng wastong pananalita, upang buong tapang namin na maipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Dahil sa magandang balitang ito, kami, tayo, ay isinusugo at baka may mga pinagdadaanan tayo. No, alang-alang sa magandang balita. Alang-alang kay Kristo Jesus. Ipanalangin ninyo
no, na magkaroon tayo pare-parehas ng tapang na magpatuloy tayo, ng lakas na makapagpatuloy tayo, no? Isa pang epekto ay nagdadala ito ng biyaya, ng samot-saring biyaya sa simbahan, no? Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, makikita natin dito pag hinimay natin, kagalakan. Doon pa lang sa ikasyam na talata, pinapakita na ang saya pala to belong to the body of Christ, para maging bahagi ng simbahan, simbahang tao, ng simbahan ng Diyos. No? Sa ikasampung talata, makikita natin dito na napupunuan yung mga kakulangan sa pananampalataya. Di ba? Sa ikalabing isang talata naman, yung pagsasama-sama. Sa ikalabing dalawa, yung pagmamahal, pag-ibig sa isa't isa. At sa ikalabing tatlo, yung kalakasan ng loob. Yung pagkakaroon ng pag-asa na nakaugnay sa Panginoon. Nakaugnay kay Kristo Jesus. Diba? Isa sa mga pamantayan, isa sa mga palatandaan na tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay tagasunod ni Kristo. Tayo ay mga tao ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. No? Kaya isa pang epekto ng pananalangin ay nagdadala ng pagpapala at tagumpay sa mga ginagawa natin. No? Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi niya rin sa atin ngayon, panalangin natin, no? Panalangin natin na magpadala pa ang Diyos ng marami pang mga mag-aan. The harvest is plenty, but the laborers are few. Konti pa tayo. Gusto natin na madagdagan tayo. Ipanalangin natin ito sa Panginoon. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong ibigay pansamantala ang oras. Tatawagin ko po ang aking may bahay para sa kanyang pagbabahagi. Dart,